Panibagong araw, panibagong kwentong kababalaghan ang hatid ng aming channel, the one and only T-Flix sa inyo. Isa sa mga popular na palabas sa paborito nating Netflix ngayon, ang pinamagatang House of Secrets, The Burrari Deaths, na kung saan 11 tao na nabibilang sa isang pamilya ang natagpuang patay sa kanilang tahanan. At ang mas nakakakilabot ay hango ito sa totoong buhay na kung saan naging palaisipan ang rason at kwento sa likod ng masalimuot na kapalaran ng kanilang pamilya. Saan, paano, at bakit nga ba namatay ng magkakasabay ang buong pamilyang ito? Halika't makinig at ating alamin. Nagsimula ang kwento ng pamilya noong July 1, 2018 sa San Nagar, Burrari, New Delhi sa India. Matapos madiskubre ng mga kapitbahay na sina Gurcharan, Pritpal at Kuldeep ang nakababahalang sinapit ng sabay-sabay na pagkamatay ng mga miyembro ng isa sa pamilyang malapit sa kanila. Ang pamilya ni Narayani Devi, ang siyang ilaw ng tahanan. Base sa kanilang mga kwento patungkol sa pamilya ni Narayani, nakasanayan na ng pamilyang ito ang gumising ng maaga upang magbukas ng kanilang tindahang plywood at milk shop. Subalit noong araw na iyon, nakapagtatakang lumipas na ang alas 7 ng umaga, ngunit wala ni isa sa kanila ang lumabas sa kanilang tahanan upang gawin ang nakasanayan nilang pagbubukas ng tindahan. Mapapansin din na may mga customer na nagtatanong ng kanilang produktong gatas, ngunit wala ni isa sa pamilya ni Narayani ang sumagot sa kanilang mga telepono. Nang mapagtanto nila Gurcharan, Pritpal at Kuldeep ang animoy kakaibang atmosfera noong araw na iyon, napagpasyahan ng isa sa kanilang mga kapitbahay na magpunta sa kanilang tahanan. Ngunit laking gulat at napasigaw na lamang dahil sa pangyayaring bumungad sa kanyang harapan. Ito ay agarang tumawag ng pulisya upang i-report ang masalimuot na pangyayaring kanyang nadatnan sa tahanan ni Narayani Devi. Pagdating ng mga pulisya, natuklasan nila ang 11 tao na wala ng buhay na kinabibilangan ng 7 babae at 4 na lalaki na may edad 12 to 13 at 60 to 80 years old, na kung saan ang siyam ay nakabitin sa isang iron grill, ang isa ay nasa opposite side, at ang isa naman, ang kanilang nanay na si Narayani, ay natagpuang wala ng buhay sa lapag at may bakas ito ng pagkakagapos sa leeg. Ang mga nakabitin ay maihahalin tulad sa isang puno na kung tawagin ay banyan tree, at makikitang ang kanilang mga kamay ay nakagapos sa kanilang likuran. Ang kanilang mga mata ay nakatakip at ang kanilang bibig ay nakatikom gamit ang tela o tape. Isa sa mga pinakanakakakilabot at kontrobersyal na pangyayari sa kanilang lugar. Sa itaas naman ng iron grill ay natagpuan ang asong nakagapos na maaaring ito ay ang alagang aso ng pamilya. Ang pangyayaring ito ay naging malaking palaisipan kung ito nga ba ay kaso ng murder, poisoning, may foul play na nangyari o isa itong kaso ng mass suicide. Sa kanilang investigasyon sa loob ng tahanan kung saan naganap ang kasong ito, napansin ng mga pulisya ang bakas ng tila isang ritual na isinagawa sa kanilang tahanan. Hindi sila tumigil sa paghahanap ng anumang bagay na maaaring makatulong sa kanila upang matukoy ang dahilan sa likod ng pagkamatay ng buong pamilya. At sa kanilang pagsisiyasat, nakahanap nga sila ng mga bagay na tulad ng diaries at mga CCTV footage na kung saan makikita ang naging kilos at kaganapan sa buhay ng bawat isa sa kanila bago ang malagim na trahedyang ito. Base sa mga nakasulat sa mga diaries,
kung saan ang nilalaman nito ay mula pa noong taong 2007 hanggang sa taong 2018, ayon sa kwento ng kanilang mga kapitbahay na kanilang nakasalamuha sa loob ng maraming taon at tunay ngang naging malapit sa kanila. Makikita na ang pamilya ni Narayani Devi ay maayos, komportable at nakikitang masaya ang kanilang pagsasama bilang isang pamilya. Subalit, ang mga diary na ito ang magpapatunay na hindi lahat ng ating nakikita ay totoo. At sa likod ng mga masasayang alaalang iyon, mayroong mga bagay na tila matagal nang inilihim ng buong pamilya. Isang patunay para sa mga katagang, we have no idea what is happening behind closed doors. Sa pagpapatuloy ng kwento, noong namatay ang kanilang ama, ang asawa ni Narayani, ay si Lalit na ang tumayong padre de pamilya. Siya man ang bunso sa kanilang magkakapatid, ang kanyang mga salita ay naging makapangyarihan at tapat na sinusunod ng kanyang mga kapatid. Kung susumahin ay humigit kumulang 11 taon silang minanipula at kinontrol ni Lalit gamit ang kanyang mga makapangyarihang salita. At sa loob ng mga panahong iyon ay unti-unti silang kinumbinsi nito sa mga bagay-bagay na naisin ng kanyang isipan. Kaagapay niya sa pangumbinsi at pagpapatakbo ng pamilya ay ang kanyang asawa na si Tina, na lagi siyang pinapangalawahan sa kanyang mga sasabihin. Makikita pa sa ibang pahina ng kanilang diaries ang pagkakasunod ng mga proseso ng ritual na kanilang tinawag na Bad Puja, na kung saan ito ay konektado sa tinatawag na Banyan Tree. Ayon sa mga impormasyong nakasaad sa diaries, ang ritual ay mangyayari sa loob ng 7 magkakasunod na araw. Isa rin sa mahigpit na bilin ni Lalit na ang patungkol sa ritual ay mananatiling lihim ng kanilang pamilya. At kapag may dumalaw na bisita, ay pansamantalang ipagpapaliban muna ito at ipagpapatuloy na lamang ang ritual sa susunod na araw. Sila ay gumagamit ng dim light tuwing ritual. Ang mga mata at bibig naman ay dapat nakatakip. Ang kanilang mga kilos ay maihahalin tulad dapat sa mga ugat na nakabitin sa punong banyang. At ang kanilang isip ay payapa at walang ibang iniisip kung hindi ang walang hanggan. Ang ritual ay marapat na isasagawa tuwing 1:00 ng madaling araw. At ayon pa sa diaries, naniniwala sila na sa pamamagitan ng ritual na ito ay malilinis ang kanilang mga kasalanan. Sila ay manunumbalik sa kanilang pananampalataya at sila ay ililigtas ni Lalit. Sa mga ito ay napaniwala ni Lalit ang pamilya sapagkat ibinahagi niya na siya ay dinadalaw ng kanilang yumaong ama sa kanyang panaginip. Nagbibigay ng payo at siya ang gumagabay sa mga bagay-bagay na kanilang dapat gawin at hindi dapat gawin. Base sa kwento ni Lalit, ang kanilang ama ay dumadalaw daw tuwing Martes, Huwebes, Sabado at Linggo upang sila ay payuhan. May minsang napaniwala sila na sinapian nga si Lalit ng kanilang ama sapagkat ang boses daw ni Lalit ay nag-iiba, pati na rin kung paano niya tawagin ang kanyang ina at mga kapatid. Sa loob ng 11 taong iyon, ay nakumbinsi sila ni Tina at Lalit sapagkat anumang ipayo nila na siyang dapat gawin ng mga kapatid ay nagiging tagumpay. Isang halimbawa, ang pagbubukas o pagsisimula ng negosyo. Habang papalapit ang itinakdang araw na kanilang pagsasagawa ng itinuturing nilang pinakamahalagang parte ng ritual, base naman sa nakuhang CCTV footage, mapapansin ang malailang ulit na pagbili ng mga magkakapatid ng bagong stool o upuan, at ang isang gabing pagkuha ng lubid ng isa sa mga apo ni Narayani sa kanilang plywood shop. At wala ni isang hindi kasapi sa pamilya ang pumasok ng gabing iyon bago ang insidente. Bukod dito, may mga kapansin-pansing bagay pa
ang ikinukonsidera ng mga pulisya na maaaring konektado sa ritual na isinagawa ng pamilya. Ito ay ang mga 11 pipes, 11 windows or ventilations, at 11 iron rails na maaaring sumisimbolo sa bilang nilang magkakapatid o bilang nilang pamilya. Matapos pagdugtungin ang mga kwento base sa mga impormasyong nakuha sa diaries at CCTV footage, ay napagtanto ng mga pulisya na maaaring silalit nga ang utak at may pakana ng kanilang mass suicide. Nakakalungkot man ang katotohanan ito, ay hindi pa rin matanggap ng kanyang mga kapatid na nakaligtas sa pangyayari sapagkat sila ay nakatira sa ibang bayan. Base naman sa kwento ng kanyang mga kaibigan at kapatid, maraming iba't ibang bagay na napagdaanan sila Lith noong siya ay bata pa lamang. Mga pangyayaring nagdulot sa kanya ng mga trauma na maaaring hanggang pagtanda ay dala-dala pa rin niya at nakaapekto sa kanyang kakayahan sa pag-iisip, tulad na lamang ng bullying and accidents. Isa sa mga aksidenteng iyon ay naging dahilan ng pagkawala ng kakayahang makapagsalita ni Lali, at nanumbalik na lamang ang kanyang pananalita noong sinunod ng kanyang mga kapatid ang instruction kuno ng kanilang yumaong ama. Subalit, palaisipan pa rin kung totoong nawalan nga ba ito ng kakayahang makapagsalita o dahil ito sa kanyang mental conditions. Dahil sa kapansin-pansing pagbabago ni Lilith, ay pinayuhan itong kumonsulta ng profesional na doktor para sa usaping mental health, na kung saan kanyang tinanggihan sapagkat natatakot siyang maging laman ng mga kutya at usapin sa kanilang bayan. Sa loob ng maraming taon ay nabaliwala ang kondisyon ni Lilith at pinili na lamang nilang mabuhay na sumusunod sa kanyang mga salita. Naging maayos naman ang kanilang pamumuhay sa kabila ng lahat ng iyon, hanggang sa dumating ang araw na tuluyan na nga silang nakumbinsi nito sa ritual na maaaring gawa lamang ng kanyang isipan, ngunit nagdulot ng malagim na trahedya sa kanilang pamilya. Nakakapangilabot at nakakalungkot ang pangyayaring ito sapagkat sinong mag-aakala na ang isang animoy masayang pamilya ay hahantong sa trahedyang tulad ng mass suicide. Isa itong sensitibong topic, ngunit sa panahon ngayon ay marapat lamang na atin na itong bigyang pansin sapagkat talamak na ang mga balita at pangyayari na kung saan ang individual ay pinipiling wakasan ang sarili nilang buhay sa iba't ibang dahilan. Isa sa mga may kitang konkretong rason ay dahil sa mga pinagdadaanan nila sa buhay na nakaaapekto sa kanilang mental health. May kita sa kwento na maaaring nagkaroon ng psychological problem ang isa sa kanila dahil sa mga traumatic events na kanyang napagdaanan, na siguro ay kung naagapan lamang ito ay hindi sila hahantong sa ganitong masaklap na pangyayari. Mahirap kasi sa atin ay mayroon pa ring stigma pagdating sa usaping mental health. Karamihan sa atin ay mayroong mindset na kapag nagpatingin ka ng iyong mental condition ay isa ka ng baliw or may problema ka sa pag-iisip. 2022 na, kagaya ng ating physical and emotional health, ay nagmamatter din ang ating mental health. Sana kung alam natin o pakiramdam natin na hindi tayo okay, ay wag sana nating hintayin pa na lumunin tayo ng mga bagay-bagay sa ating isipan. We should seek professional help or at least build the courage to open up our minds to someone na malapit sa atin. At isa, sana bilang isang komunidad, maging aware tayo sa mga nangyayari sa ating paligid at sa mga taong nakapalibot sa atin. Iyon lamang, and again, mental health matters. See you in our next story.